Hello guys! Meron ako ngayon dito, Aerox 155. Lalagyan natin siya ng FIA horn saka Z Mini Driving Light B3. Ang position ng Mini Driving Light B3 natin ay banda rito sa ilalim ng headlight. Ngayon naman, eto sa table natin yung mga kailangan natin para ma-install ang ating MDL. Para ito sa plug and play connection. Uunahin natin yung ating wire. Ito yung Japan wire natin, size 18 at 5 meters ang haba nito. Susunod naman natin itong size 20 natin na wire para ito sa ating connection sa ating switch. At 10 amps na fuse para safe yung ating connection. Then dalawang relay para sa ating high and low ng MDL. Tapos isang halo switch para selector natin ng horn. Para makapagpalit tayo ng stock horn at loud horn. Tapos etong isa, optional natin ito. Pwedeng meron at pwedeng wala. Ito naman yung ating momentary switch, parang passing ng ating ilaw. Sunod naman natin yung ating 3-way switch. Ito ang magkocontrol para sa ating high and low ng ating mini driving light. Sunod naman natin yung ating terminal connector. Ito ay gagamitin natin para maging plug and play yung connection ng ating ilaw. Tapos battery terminal. Yan, kailangan yan para mas maganda yung connection natin sa battery. Tapos isa pang relay. Ito naman yung gagamitin natin para sa ating busina. Ang nakikita kong problema sa relay na to, masyadong maninipis ang wire niya. Masyadong malalambot. Ito yung comparison ng dalawa. Kung makikita nyo, talagang madali siyang mabend. Tapos, etong isa, makikita nyo, medyo matigas. At mas makakapal yung strand ng copper wire niya. Kaya papalitan natin itong stock wire ng relay. Para mas maging maganda at maayos. Pag tumagal kasi, nagiging pulbos ito. Yun yung isang nagiging problema ng ganitong klaseng wire. Ito, pinakita ko lang yung pinalit natin na wire. Mas maganda na ito at mas matibay para maging mas matagal yung buhay ng ating relay. Ihabol ko pa pala ito. Ito yung stainless bracket na gagamitin natin para kakapitan ng ating MDL. At ito na rin ay kakabit natin doon sa gilid sa may bandang ilalim ng motor. Ito naman yung pagbubuo ko na magiging harness ng ating MDL. Hinihinang ko lahat ng connection. Bawat naputol na connection, hihinangin natin. Bawat dugtungan, hihinangin natin. Yan ay para maging matibay at mas matagal yung buhay ng ating magiging harness. Medyo mas matagal lang itong gawin. Kasi bawat dugtungan ay hihinangin natin. Nailagay ko na yung harness ng ating MDL at ating horn. Nilagyan ko na rin pala ito ng insulation tube. Para hindi magasgas yung ating mga wires. Para mas humaba ang buhay nito. Isa rin magandang paraan yung paglalagay ng insulation tube. Siya kasi nagbibigay proteksyon dun sa linya ng ating mini driving light. Para ma-separate niya yung sarili niya dun sa existing wires. At makikita nyo naman, walang nakakalat na wires. Ayan, mas maganda at napakalinis niyang tignan. Hanggang sa ilalim ng motor, yan. Dire-diretso lang yung ating harness hanggang makarating ito sa battery. Ginamitan din natin ito ng cable tie para hindi na gumalaw yung ating harness. Okay, eto na yung testing ng ating ilaw na ginawa. Ang low niya is white. Eto gamit ang 3-way switch. May papalit-palit natin sa low papunta sa high. Ang high natin is puti dilaw para mas malakas yung buga. Ito naman yung ating momentary switch. Passing light. Siya ay nagsisilbing passing. Pwede mo rin siyang pindutin na matagal. Ang passing light natin is dilaw. Pag naka low light tayo, pwede tayo mag passing light.
Pero pag naka-high, disable na yung passing light natin. Kasi dalawa na yung ilaw na nandun sa high natin para maximize yung gamit ng mini driving light. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Please don't forget to like and share. Thank you again. Saka ride safe po sa ating lahat.